Calm down. You too. Henry, stop that. Magpalamig ka muna, son. Tama si Josh. Sa nakikita ko ay walang kapasidad si Aliyah na magnakaw ng data na sinasabi mo, lalo na ang design mo. She's not even a techie person. Awat na rin sa amin ni Tito Alvaro. Noon lang bahagyang kumalma si Henry. Walang imik na lumabas siya ng conference room. I'll talk to him. Paalam ni Tito Alvaro saka sinundan si Henry. Don't worry, Josh. Malalampasan din natin ito. Ani Ate Ramona. Pag-aaralan ko ang Radiant Tech, aalamin ko kung sino executives nila. I'll see if there is somebody from their employee who has a connection with ClickIt. Matapos iyon ay lumabas na rin siya ng conference room. I was left alone and puzzled by the situation. What Henry said makes no sense. I trust Aliyah. At ako ang nasasaktan sa mga paratang sa kanya ng taong itinuring ko ng kapatid. Gayunpaman ay handa ako. Handa ako ipagtanggol siya sa kahit na sino. Hindi ko sinabi kay Aliyah ang lahat dahil ayokong masaktan siya. Lumipas sa mga araw, ngunit walang saysay ang lifestyle check na lihim kong ipinagawa. Lahat ng mga executives ko ay maayos at walang kahina-hinala. Kalat na rin sa kanila ang balita tungkol sa paglulunsad ng Radiant Tech ng bago nilang produkto na katulad ng sa ClickIt. Ramdam ko na unti-unti ay nawawala na sila ng pag-asa at tiwala sa akin. Nasa kalagitnaan ako ng meeting nang lapitan ako ni Tito Alvaro at may ibinulong siya sa akin. Son, I received a tip from Radiant Tech's insider. Napakunot ang noo ko sa kanya. Sinulyapan ko sina Ate Ramona at Henry na nagtatanong ang mga mata. I immediately dismissed the meeting. Muli ay kaming apat ang natira sa conference room. May folder na inilapag sa Tito Alvaro sa mahabang mesa. Report iyon buhat sa investigation team. Nang tingnan ko ang laman noon, ay namataan ko agad ang larawan ng isang babae. May katabaan ito, maputi at maiksi ang buhok. Maang na tiningnan ko si Tito Alvaro. Siya si Janet. Siya ang nagdadala ng impormasyon sa Radiant Tech. Paliwanag niya. Mas lalo akong nalito sa sinabi niya. Pero hindi natin siya empleyado. Ani Ate Ramona. Hindi din siya empleyado ng Radiant Tech. I know. Yan ang ating aalamin ngayon. Seryosong sabi ni Tito Alvaro. Nababasa ko ang determinasyon sa kanyang mga mata. Kung sino man ang nagbibigay sa kanya ng impormasyon, sisiguraduhin ko magbabayad at mabubulok sa kulungan. Marami ng perang nawala sa ClickIt dahil sa kanya. Banta pa nito. Afternoon came. Quietly, we leave the office building. Kasama ko sina Ate Ramona at Henry. They said, Janet will meet with Charlie today. Bit-bit nito ang impormasyon mula sa ClickIt. It was 2 o'clock when we parked our car near the cafe. The police are ready. Ramdam ko ang kaba habang naghihintay. Sino ka, Charlie? Bakit mo ginagawa ito? Then he came. I was taken aback when I saw a woman enter the cafe instead of a man. Bit-bit niya ang maliit na bag. Ang bag na naglalaman umano ng data buhat sa ClickIt. Nagpapalingalinga siya sa paligid at nang mamataan si Janet ay agad niya itong nilapitan. It felt like a knife was thrust into my chest. Suddenly, I find it difficult to breathe. Lalo na nang makilala ko si Aliyah. No, did she really betray me? I heard Ate Ramona gasp. Puno naman ng galit ang mga mata ni Henry nang sulyapan ako. Hindi ko magawang magsalita. Bakit? Paano? Namataan ko ang mga pulis patungo sa cafe para dakipin si Aliyah. Dahil doon ay nagmamadali akong lumabas ng sasakyan at tumakbo sa loob. No, they might hurt her. Josh, no! What are you doing? Bumalik ka dito! Tawag sa akin ni Ate Ramona pero hindi ko siya pinansin. Habol ang hininga ko nang makarating ako sa loob. Nagkakagulo sa loob ng cafe at takot na takot ang mga customers na nandoon dahil sa biglaang pagdating ng mga pulis. Namataan ko si Janet na nakaposas at si Aliyah na hawak ng mga pulis. Nagpupumigla siya at nakikiusap. She is terrified and her eyes are welling up with tears. Agad ko siyang nilapitan at niyakap. Josh! Sigaw niya na nakakita ng kakampi. Inagaw ko siya buhat sa mga pulis at iniharang ang katawan ko sa kanya. Nanginginig siya sa takot. No sir, you must be mistaken. Baling ko sa mga pulis. Mr. Castillo, are you insane? Huli siya sa akto na nagbebenta ng mga impormasyon ng kumpanya niyo. Magnanakaw ang babae na yan. Inis na sagot ng mga pulis. Anong sabi mo? Hindi siya magnanakaw.
Someone could have framed her. Galit na rin na sagot ko. Hindi ako, Josh. Wala akong alam. Pagtatanggol niya sa sarili. I know. Sagot ko para kalmahin siya. Ano bang gusto mo? Humingi ka ng tulong sa amin pagkatapos ay hindi mo kami paniniwalaan? Oh, I don't need your help. Go home. I don't need your help. Sigaw ko. Noon lumapit si Tito Alvaro sa amin. He is dangerously calm. I often see him calm even in chaotic situations. But right now, I can feel the anger behind his calm face. Josh, give that woman to the authorities. She's a theft. Utos niya sa akin. Tito, I said give that woman to them. Clearly, she's the one selling our information. Galit na aning niya. Tell me, Aliyah, sino nag-utos sa'yo na pumunta dito? May kasabwat ka ba, ha? Tanong niya kay Aliyah. Hindi ko alam. Paulit-ulit na sagot ni Aliyah. Josh, tulungan mo ako. Hilam ng luha ang kanyang mga mata. Umaasa ako na may maganda siyang paliwanag ngunit wala siyang masabi. Come on, Aliyah. Alam kong may paliwanag ka. Tell them. I encourage her. Sino nag-utos sa'yo na pumunta dito? Galit ng tanong ni Tito Alvaro. It was you, Josh. Hindi ba't ikaw nag-utos sa akin na pumunta dito? Sagot niya habang nakatingin sa akin. Puno ng hinanakit ang kanyang mga mata habang ako'y tila mababaliw. Hindi ko na malaman kung ano ang dapat na maramdaman. Lalo na nang malipat sa akin ang tingin ng mga pulis at Tito Alvaro. Agad ako napabalikwas ng bangon. Ramdam ko ang mabilis na pagtibok ng puso dahil sa kaba. What a bad dream. Sa mga nagdaang araw ay madalas kong mapanaginipan ang nangyari sa araw na iyon. Ang araw kung kailan gumuho ang mundo ko. I don't know how I survived that day. That betrayal. Hindi pinaniwalaan ng mga otoridad ang sinabi ni Aliyah na ako ang nag-utos sa kanyang magtungo sa cafe para makipagkita kay Janet. Nanatili ang tiwala sa akin nila Tito Alvaro at Henry. Ang gusto nila ay mabulok si Aliyah sa kulungan. But I begged them, literally begged them, not to throw her in prison. Hindi ko kaya noon na pagmasdan siya habang umiiyak sa presinto. I wanted to save her. The sting of betrayal, however, is too much to bear. Hence, I made a choice to leave her. I ended things with her. Ipinangako ko sa sarili na isasalbo ko siya sa huling pagkakataon. Then I will leave her. At yun nga ang ginawa ko. I cut her out of my life. Back then, I was certain that I had done the right thing and that I had been generous enough to ensure that she would not go to prison. Ako ang sumalo na lahat ng skandalo sa kumpanya. My employees began to lose faith in me, and I became the talk of the business world. I was regarded as the useless CEO, the man who had lost everything because of one girl. Pakiramdam ko ay wala na ako ipinagkaiba kay Daddy. Pinabayaan niya ang lahat dahil lang sa mga babae niya. That realization infuriated me to no end. Sa paglipas ng mga araw ay nawala na ang pagmamahal ko kay Aliyah bagkus ay naipon lahat ng galit ko sa kanya. Or so I thought. Bumangon ako at naupo sa dulo ng kama. Ngayon ay naguguluhan na ako. Malinaw pa sa alaala ko ang mga nangyari sa cafe ng araw na iyon, ngunit pakiramdam ko lahat ng iyon ay wala ng saysay. Simula noong makausap ko ang nanay ni Aliyah, nagbago lahat ng pinaniniwalaan ko. Her words struck me. Now, I'm beginning to doubt everything that happened that day. Pinakinggan ko ang sinasabi ng aking puso, and from the bottom of my heart, I know Aliyah is innocent. All of the evidence points to her but I don't care. Wala akong pakialam na nilalaman ng dala niyang bag noon ang design ng bagong product ng Click It at ang marketing plan ni Miss Kelsey. Siya din ang itinuro ni Janet na Charlie noon. Mahirap ang ipagtanggol siya ng mga panahong iyon pero napagtanto ko ngayon na tama ang nanay niya. Kahit papagbintangan siya ng buong mundo, dapat ang pinakinggan ko ay ang aking puso. Nagkamali ako noon. The situation had overwhelmed me. I must defend myself. Deal with my employees, and sue Regentech. Ngayon ko lang napagtanto kung gaano ko din nasaktan si Aliyah. I was so preoccupied with my own suffering that I overlooked the fact that she is also in an awful situation.
Sinusubukan kong bumawi sa kanya ngayon kahit pa hindi ko alam kung paano. Kung may magagawa pa ba ako para ayusin ang lahat sa amin, gayong alam kong hindi na kami pwedeng bumalik sa dati. Gusto ko sabihin sa kanya na naniniwala na akong inosente siya, pero hindi ko alam kung paano. Ramdam ko na iniiwasan niya ako, tulad na lang ng mga messages ko na hindi niya pinapansin. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya binubuksan iyon. I know she is content in our relationship right now. We are simply parents to our child, an acquaintance. I'm pretty sure she doesn't even consider me a friend. Nag-uusap lang kami tungkol sa anak namin. I've been waiting to approach her ngunit hindi ko magawa, and it's driving me insane. I shook my head as I walked to the bathroom. All this overthinking is going to kill me. Dinala ako ng mga paa ko sa Click It. A cold and gloomy air filled the place. It was once a happy place for me, lalo na noong makita ko ulit si Aliyah dito. Ipinilig ko ang ulo. For some reason, I couldn't stop thinking about her. "Ah, Josh, what brought you here?" Nagulat na tanong sa akin ni Ate Ramona nang sumilip ako sa opisina niya. "Nothing, mangangamusta lang." Sagot ko. Naupo ako sa upuan sa tapat niya. She let out a sigh. A look of sadness crosses her face. "We are gradually conditioning the people. It seems that they are aware that the company will declare bankruptcy soon." Hindi ko magawang magsalita. Hanggang ngayon ay sinisisi ko pa rin ang sarili sa pagkalugi ng kumpanya. Madaming empleyado ang naapektuhan. Oo nga't maganda itinakbo ng kumpanyang pinamamahalaan ko sa ngayon, ngunit hindi ko pa rin maiwasang mahiya sa mga dati kong kasamahan dito sa Click It, lalo na kina Ate Ramona, Henry at Tito Alvaro. Naalala ko noon na halos masira ang relasyon naming apat. Sa huli, ako ang umalis sa Click It. "Josh, let it go. You need to move on. Wala kang kasalanan sa nangyari sa Click It." Bigla ay sambit ni Ate Ramona. Kilalang kilala niya ako na kahit hindi ako magsalita ay alam niya ang tinatakbo ng isip ko. "I'm still feeling guilty." Pag-amin ko. "Matagal na iyon. Tanggap na namin na hindi na maisasalba ang Click It." Sagot niya. "Kumusta nga pala kayo ni Melody? How are your wedding preparations going?" Pag-iiba niya ng usapan. Remembering Melody triggered a heavy feelings in my chest, and it adds my feelings of guilt. Bakit nga ba ako nagkakaganito? Lalo itong nagpapagulo sa isipan ko. Sinulyapan ko sa Ate Ramona na nakatitig sa akin. "You don't look like a man about to get married. You look as if you're about to be sentenced to death." Sambit ni ate na animoy siguradong sigurado siya sa sinasabi. She is a sharp observer. I know. And yes, I think I'm about to do something I'll regret for the rest of my life. Pero wala akong plano na umatras sa kasal namin ni Melody. That would be extremely unfair for her. Alam kong may nagbago sa pagtingin ko sa kanya pero hindi iyon sapat para iwan siya. I still love her. Siya pa rin ang totoong nag-ahon sa akin sa pagkalugmok. "Don't bury her." Bigla ay seryosong sabi ni Ate Ramona. Maang na napatingin ako sa kanya. Anong sinasabi niya? "Don't marry her out of pity, Josh. Magiging unfair ka kay Melody." "Oh, come on. Ano ba sinasabi mo?" Nagkibit balikat lang siya. "Opinion ko lang iyon. Ikaw pa rin na masusunod." "Marriage is sacred, Josh. You don't marry someone you don't genuinely love. Huwag mong gayahin si Daddy." "That's stupid, ate. I love Melody." Maagap na sagot ko. Sinulyapan lang niya ako. Halatang hindi siya niniwala sa akin. "You can't fool me. That is not the face of a man in love." Seryosong sagot niya. Napailing na lang ako. Her unfiltered opinion irritates me at times. "Well, sorry, but I'm not lying. I love Melody." Sagot ko pa rin. In fact, susunduin ko siya ngayon sa airport. She went on her travel escapades again? Kunot nung tanong ni Ate Ramona. Ang totoo maging ako'y nagtataka na sa madalas na mga pag-alis na Melody. Pero ano bang magagawa ko? Nangako naman siya na babawasan na ang mga troubles niya kapag nakasal na kami. Yeah, sige, aalis na ako. Baliwalang sagot ko. Natuwa na lang si Ate Ramona. Alam niyang umiiwas lang ako sa usapan namin. What she was saying makes me feel uncomfortable. Nagmamadali ako lumabas ng opisina niya. Nagtungo ako sa airport para sunduin si Melody. Matapos ang kalahating oras ng paghihintay ay namataan ko na siyang papalapit sa akin. "Hi!" Bati niya sabay halik sa pisngi ko. I quickly wrapped my arms around her waist. "Yeah,
I still love her. Kausap ko sa sarili. Did you miss me? Tanong niya. Of course. Sagot ko at inalalaya na siya patungo sa sakyan na naghihintay. I lock my gaze on her. What is wrong with me? I'm feeling strange. Why do I feel guilty? I'm aware that my feelings for her have shifted. Hindi ko lang maipaliwanag iyon o mas tamang sabihin na ayoko lang aminin. Josh, I'm starving. I'd like to try this restaurant nearby. Ani Melody habang nakatuon ng atensyon sa kanyang cellphone. Sure, anything you want. Nakangiting sagot ko. Pilit kong binaliwala ang kakaibang pakiramdam ngayon nakasama ko siya. Magkasabay kami nagtungo sa isang kilalang restaurant malapit lang sa area. Melody is excitedly talking about her trip, but I'm not paying attention to her. Iniisip ko pa rin ang sinabi ni Ate Ramona noon. Noon, biglang may pumasok na magkapareha sa restaurant. Noong una ay hindi ko sila pinansin ngunit bigla ay natigilan si Melody. Si Aliyah ba yun? Gulat na tanong niya. Pagkarinig sa pangalan ng babae ay agad kong sinundan ng tingin ang direksyon na itinuro niya. Bigla akong natigilan pagkakita kay Aliyah na may kasamang lalaki. What the hell? Who's that man? Siya na ba si Kyle? Hindi ko napapansin ni Aliyah. She is holding a bouquet of flowers. I can't explain why, but seeing her smile at him hurt me. It felt like the floor beneath me had collapsed, and all I wanted was for the ground to take me away. I had never considered this possibility before, na magkakaroon ng ibang lalaki sa buhay ni Aliyah. Kaya ba iniiwasan niya ako? Why does the scene in front of me make my heart ache? She's entertaining someone. It's likely that she has feelings for him too. I can tell by the way she looks at him and smiles. Tinignan ko si Melody na nakatitig na pala sa akin. Wari inaalam niya ang magiging reaksyon ko sa nakita. And I know that my eyes show every emotion I'm feeling right now. Josh, do you still love her? Tanong niya. Aliyah's POV. Naikunot ko ang noo habang binabasa ang mga putahe sa menu ng restaurant kung nasaan ako dinala ni Kyle. Nakailang buklat na ako noon pero wala pa rin ako mapili dahil hindi ko alam ang mga nakasulat doon. Idagdag pa na naiilang ako kay Kyle na kaharap ko. Sa tuwing susulyapan ko siya ay tiyempong nakatingin din siya sa akin at ilang beses na niya akong nahuli. What's wrong, Aliyah? Hindi mo ba gusto dito? Nag-aalalang tanong niya. Pinagmasdan ko muna siyang mabuti. Kung may natutunan man ako sa nangyari sa relasyon namin ni Josh, yun ay ang magpakatotoo. Aaminin ko na noon ay pilit ako sumasabay kay Josh kahit pa alam ko magkaiba ang mundo namin. Sinisigurado kong nakaayos ako sa tuwing haharap sa kanya at sa pamilya niya. Maayos ang damit, ang buhok at mga gamit. Baka sakaling magbago ang pagtingin nila sa akin kung gagawin ko iyon. Ngunit ngayon ay magpapakatotoo na ako. Hindi na ako nahihiya kung ano man ang isipin sa akin ni Kyle. Kung hindi niya magugustuhan ng tunay na ako, mas mabuti pang kalimutan na agad namin ang isa't isa. Hindi ko kasi alam kung ano mga pagkain ito eh. Pag-amin ko. Natigilan si Kyle sa sinabi ko. Worry filled his eyes as he looked around the place. Gusto mo bang lumipat na lang sa ibang place? Hindi na. Okay na ako dito. Ikaw na lang umorder para sa akin. Sagot ko. Tapid siyang umiti sa kamuling sunulyapan ng menu. Maya-maya ay tinawagan niya ang waiter at siya na ang umorder ng pagkain namin. Nang makaalis ang waiter ay mas talo kong nailang. But Kyle is the type of person who is difficult not to like. Marami din siyang kwento. He has great opinions on all sorts of topics, including business, his job, and even politics. Hindi mahirap hulaan na matalino siyang tao. Namalayan ko na lang nakampante na ako sa kanyang nakikipagkwentuhan. Hindi ko nahihiyang sabihin sa kanyang opinyon ko sa mga bagay-bagay. Hanggang sa hindi ko namalayan na ilang oras na pala kami nagkukwentuhan. Kanina pa kami tapos kumain at naubos namin halos lahat ng pagkain na in-order niya. Aliyah, it's getting late. Ayoko naman na mapuyat ka masyado. Nakangiting sabi niya. Noon ko lang napagtanto ang oras. Masyado akong nalibang sa kwentuhan namin. Oo nga pala. Sorry, gabi na pala masyado. Nahihiyang sabi ko. Sorry? Bakit? You have no idea how happy I am right now. Kung hindi ko lang alam kung gaano ka stricto si Luke sa trabaho, ay gusto ko pa sanang magtagal dito na kausap ka. Tinatigan niya ako at ramdam ko ang pag-iinit ng pisngi.
Sino ba naman ang hindi maapektuhan sa mga titig niya? Wala bang ibang babae sa buhay niya at sa akin siya naging interesado? Teka, nanliligaw na ba siya o ano? Hindi na namin napag-usapan iyon. Nahiya naman ako magtanong sa kanya. Let's go, ihatid na kita. Aya niya sa akin. Magkasabay na kami lumabas at nagtungo sa parking area kung saan nandoon ang kanyang sasakyan. Napataas pang kilay ko nang pagbuksan pa niya ako ng pinto. Hanggang kailan mo kaya gagawin yan? Baling ko sa kanya. For as long as you let me, Aliyah. Papayagan mo ba ako? May chance bang masundan pa ito? His eyes are bright and hopeful. Ako naman ang natigilan sa tanong niya. Did I seriously consider it? Ang maulit ang mga paglabas namin? If I'm being completely honest, I don't want this to be our last time together. Alam ko sa sarili ko na gusto ko pa siyang makasama. Hindi sapat ang isang gabi para makilala ko siya ng lubos. At aaminin kong interesado akong mas makilala pa siya. Baka sa una ka lang ganyan. Pabirong sabi ko. Iniiwasan kong sagutin ang tanong niya. Try me. Nakataas ang kilay na hamon niya. Sinulipan ko siya habang hawak ang pinto ng sakyan at tinihintay ako sumakay doon. Hindi ko mapigilan ang mapahanga sa kanya. My heart races at the sight of him. This feels very familiar. Yeah, that night. That night, when Josh told me he likes me. Ganito din ang naramdaman ko noon. Wait, what? Ano ba itong naiisip ko? Narinig ko ang pagtikhib ni Kyle at nang sulyapan ko siya ay nakatitig siya sa akin at tinihintay akong sumakay sa sasakyan. Noon lang ako natauhan at mabilis na naupo sa passenger seat. It seems like he drives a very expensive car. It has a luxurious interior. These are the things that frighten me. Tulad ni Josh ay mukhang galing din siya sa mayamang pamilya. Naupo na siya sa driver's seat at tahimik na nagmaneho matapos ko sabihin ang address ko. Mahigpit ang pagkakakapit ko sa aking bag habang nasa biyahe kami. Bigla ay inatake ako ng pag-aalinlangan. My mind began to fill with negative thoughts. Kay bilis ng pintig ng aking puso at parang hindi ako makahinga. Suddenly, I am questioning everything that is going on. Sinulyapan ko si Kyle. Seryoso ba siya na gusto niya ako? Bakit ako? Ano nakita niya sa akin na walang ibang babae? Kung anong saya ko kanina, bigla ay napalitan ng pag-aalinlangan. Nang tumigil ang sasakyan niya sa tapat ng unit ko ay naiilang na binalingan ko siya. Salamat. Usal ko. Bigla ay gusto ko siyang iwasan. Hindi ko pala kayang sumugal muli. All of this is too much for me to handle. Wait, I'll open the door for you. Pigil niya sa akmang pagbukas ko ng pinto ng sakyan. Hindi na ako nagsalita at hinintay na lang siya na pagbuksan ako ng pinto. Salamat ulit. Sambit ko nang makababa. Nagpatuunan na ako maglakad patungo sa apartment ko. Kinapa ko sa dala kong bag ang susi ng aking unit at binuksan ang pinto noon. Bago ko pumasok sa loob ay nilingon ko siya na nakatayo sa likod ko at nakapanood sa akin. Ingat ka sa pag-uwi mo. Tumango siya ngunit bago ako tuluyang makapasok sa loob ay muli niya akong tinawag. Humugot muna siya ng malalim na hininga bago nagsalita. Aliyah, alam ko nag-aalinlangan ka pa rin sa akin. Simula niya. Nagtatanong ang mga matang pinagmasdan ko siya. I fixed my gaze on him, waiting for whatever he was about to say. Siguro iniisip mo na hindi kita kayang tanggapin dahil may anak ka na. Last night, I did a lot of thinking. Pinag-iisipan ko na hayaan ka na lang, na wag na lang kitang guluhin. But I can't. Ayaw sumunod ng puso ko. Actually, hindi lang ng puso ko kundi maging ng utak ko dahil ayaw na niyang tumigil sa kakaisip sa'yo. Hindi dahil lang sa may anak ka na ay mawawala ng nararamdaman ko. Handa akong tanggapin lahat, Aliyah. I'm interested in you. And I don't think it's a bad thing that you have a child. I find it incredibly courageous and strong of you to raise a child. I suppose it's another reason I admire you. I held my breath as I listened intently to everything he said. Is he even real? This man is making me confused. Nararamdaman kong pag-iinit ng mga mata ko. Hindi ako makapagsalita. Ngayon ko lang narinig ang mga salitang iyon buhat sa isang tulad niya. I just stood there, in front of him, totally mesmerized. His words warmed my heart. Oh shit. I'm sorry. I said a lot of things. Anya na makita ang reaksyon ko. Panic and fear flashed across his face. I couldn't say anything which he may have misinterpreted as a bad sign. Aliyah,
What I meant is, I do not want to rush you. I just want you to know that, thank you, Kyle. Putol ko sa sinasabi niya. Really, thank you. Sambit ko habang pinipigilan ang maluha. Bigla naman siyang natigilan. Nang mapagmasdan ako, unti-unting nawala ang takot sa mukha niya. No, Aliyah. Ako magpapasalamat sa iyo sa pagpahig mo na lumabas kasama ako. Sagot niya. Sige na, magpahinga ka na. Alam ko may pasok ka pa bukas. Napangiti ako, saka muling binuksan ang pinto. Muli ay nawala na ang mga pag-aalinlangan na nararamdaman ko kanina. Bago ako pumasok, sa loob ay muli ko siyang nilingon. Bye, Kyle. Good night. Bulong ko. Pagkapasok ko sa loob ng unit, ay wala sa loob na sinapo ko ang dibdiba. Kay bilis ng pintig ng aking puso. Hindi ko itatanggi na apektado ako ng mga sinabi niya. Ano kayang klase ang pamilyang meron siya? Wala sa loob na kinuha ko ang cellphone. Saka ko lang naalala ang message ni Josh sa akin na hindi ko pa nabubuksan. Sinilip ko iyon sa social media account ko. Nagtatakang binuksan ko ang mga larawan na ipinadala niya. Ano ito? Naupo ko sa dining table at ipinagpatuloy ang pagtingin ng mga larawan ng interior ng isang condo unit. Malaki at malawak iyon pero bakit naman ako pinadala ni Josh ng ganito? Binasa ko ang message niya at napasingap ako nang mapagtanto ang binabalak niya. Gusto niya kami ikuha ng condo unit. Para umano iyon sa amin ni John. Anya ay bigay niya iyon para sa anak. I felt a wave of guilt wash over me. Kaya naman pala hinihintay niya akong basahin ang messages niya. Halos may buto kong cellphone nang biglang tumunog iyon at mabasa ko ang pangalan ni Josh sa screen. Huh? Bakit naman tumatawag siya ngayon gayong gabing-gabi na? Ang plano ko sana ay hindi na muna sagutin iyon ngunit nakatatlong ring na ang cellphone ko. Wala yata siyang planon tumigil hanggat hindi ko sinasagot ang tawag. Hello? Josh, bakit? Aliyah. Seryoso ang boses niya sa kabilang linya. Bakit napatawag ka? Wala lang. Tipid niyang sagot. Ano? Kala ko naman may mahalaga kang sasabihin. Reklamo ko. I'm just checking to see if you arrive home safely. Anya, mas lalong napakunot ang noo ko. Alam ba niya nakakauwi ko lang? Oo naman. Nandito na ako sa apartment ko. Kakauwi ko lang galing sa trabaho. Kinakabahan sagot ko. At bakit naman bigla ay naging concern siya sa akin? Mukhang demanding masyado ang trabaho mo Komento niya. Oo. Galing kasi ako sa meeting. Pagsasinungalin ko. Matagal bago nagsalita si Josh sa kabilang linya. Meeting? Sinong kasama mo? Seryoso niyang tanong. Ano ba nangyayari sa kanya? Bakit naig pa niya investigador kung magtanong? Sino pa ba? Si Sir Luke. Alam ko masamang magsinungaling ngunit hindi ko naman magagawang umamin sa kanya na galing ako sa date kasama si Kyle. Hindi pa ako handang ipaalam sa kanya ang lahat. Matagal bago nagsalita si Josh sa kabilang linya. Buong akala ko nga ay naputol na ang tawag kaya nagulat ako na bigla siyang magsalita. Right. You were at a meeting with Luke. Seryosong sambit niya. Marahil dahil guilty ako kaya pakiramdam ko hindi siya naniniwala sa sinabi ko. Para bang alam niya na nagsisinungaling ako. Nakita ko nga pala yung message mo. Bakit mo naman ikukuha ng condo si John? Because I want to. Walang buhay niyang sagot. Mas lalo pa ako na guilty. May problema ba siya? Bakit parang ang lungkot niya? Malapit lang iyon sa inyong opisina. Mas mabilis ka makakarating sa trabaho. At isa pa, magiging mas komportable si John sa tuwing bibisita sa'yo. Hindi ko alam, Josh. Pag-iisipan ko. Sagot ko. Hindi ko lang magawang tumanggi dahil baka mas lalong madagdagan ang lungkot niya. Ngunit kung akong tatanungin ay ayoko sanang tumanggap ng mga bagay na galing sa kanya. Sa kanilang siguro namin pag-uusapan ng maayos. By the way, are you going to my birthday party? He asked. Hindi ako nakasagot. Nalimutan ko ng imbitasyon na ibinigay niya sa akin noon. Oo naman. Natutup ko ang bibig at lihim na pinagalitan ng sarili. Ano ba nangyayari sa akin? My first thought is to say no. At hindi ko may paliwanag kung bakit sa halip ay napapayag niya ako. Really? Bigla ay parang sumigla ang boses niya. Dahil doon ay hindi ko na magawang bawiin ang sinabi. Shit. Tanga mo, Aliyah. Hihintayin ko kayo ni John. Masigla niyang sabi. Okay. Sagot ko. Hindi ko na nagawa pang bawiin ang naunang sagot. Bahala na.